Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Welcome mga Katoon Fam! May bagong kwento tayong idadagdag sa ating koleksyon at ang pamagat nito ay The Glutton. Ito ang kwento ni Si Chen, isang makapangyarihang mandirigma na pumili ng pinakadesperadong landas para tapusin ng lahat. Isang huling atake laban sa Demon Lord of Gluttony, kahit ang kabayaran ay ang kanyang sariling buhay. Ngunit pagkatapos ng labang iyon, natagpuan niya ang kanyang sarili hindi sa kamatayan, kundi 10 taon na ang nakabalik sa nakaraan, bago pa nagsimula ang lahat. Ngayon, may pagkakataon na siyang baguhin ang kapalaran ng mundo. Tara! At samahan natin si Si Chen sa kanyang pangalawang buhay. Magsisimula ang kwento sa pinakamadilim na araw ng sangkatauhan, ang ika-16th of May taong 2167. Sa araw na ito, opisyal na nasakop ng mga demonyo ang huling kampo ng mga tao. Meron lang isang taong nakatayo sa gitna ng gulo, si Si Chen, isang Triple S Lightning Assassin at ang tanging natitirang pag-asa ng buong lahi ng tao. 7 taon na ang nakakaraan nang biglang bumagsak mula sa langit ang mga Demon Lords at sinakop ang mundo. Sa kanilang pamumuno, pinagsamang lakas ng kanilang hukbo ay durug-durog ang lahat ng depensa ng sangkatauhan. Narito ngayon si Si Chen sa harapan ng isa sa kanila, si Lan Yu, ang Demon Lord of Gluttony, na nakangisi habang nakahanda ng higupin ang natitirang buhay ni Si Chen. Nagsalita si Lan Yu ng may ganap na paghamak. Tinatawag na huling pag-asa si Si Chen ay isang katatawanan raw at ang buong lahi ng tao ay walang kwentang basura. Hindi pa nakontento, idinagdag pa ng Demon Lord na hihigupin niya ang bawat patak ng life essence ni Si Chen at gagamitin ito bilang pagkain para palakasin ang sarili. Para kay Lan Yu, si Si Chen ay hindi kaaway, hapunan lang siya. At nagsimula ngang higupin ni Lan Yu ang life essence ni Si Chen. Habang lumalabas ang kanyang buhay sa katawan, lumitaw sa isipan ni Si Chen ang lahat ng mukha ng mga taong mahal niya, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ang kanyang master, ang kanyang mga kasama sa labanan. Lahat nawala dahil sa mga demonyo. Sa kabila ng lahat, inipon pa rin ni Si Chen ang kanyang natitirang lakas. Lumabas ang kanyang lightning aura, nag-ilaw ang katawan niya at nagpahayag siya ng isang bagay na puno ng bigat at determinasyon. Isasama niya si Lan Yu sa kanyang libingan para sa lahat ng kinuha sa kanya ng mga demonyo. Umalab ang kanyang lightning aura ng walang tigil, nag-ilaw ang buong paligid at nag-activate si Si Chen ng kanyang Triple S Ultimate Skill, ang Final Arc Light. Isang mapusok na liwanag ang bumaha sa lahat ng direksyon at nasindak ang bawat demonyo sa lugar. Kahit si Lan Yu mismo hindi nakaligtas, napasigaw ang Demon Lord, hindi makagalaw, hindi makatakas. Sa loob ng liwanag na yon, hindi na mahalaga kay Si Chen kung mabubuhay pa siya. Ginawa na niya ang dapat niyang gawin. Habang naka-activate pa yung skill, unti-unting naging malabo ang kamalayan ni Si Chen. Sa huling sandali, lumabas muli ang mga mukha ng kapatid, ng master, ng mga magulang. Sinabi niya sa sarili na malapit na silang magkita lahat at nagpapasalamat na rin siguro siya sa kung paano natapos ang lahat. Ngunit, may natitirang regret. Isang simpleng dalangin na pumasok sa isipan niya bago tuluyang ipikit ang mga mata niya. Kung mas malakas lang sana siya kahit kaunti, kung napigilan lang sana niya ang lahat. Sa huli, sumigaw si Lan Yu ng puno ng galit. Tinatawag ang lahat ng tao bilang mga insekto at hindi pa rin matanggap na tinalo siya ng isa lang sa kanila. Ngunit wala nang makakasagot sa kanya. Sumabog ang liwanag ni Si Chen at binalot ang buong battlefield. Naglakbay ang liwanag kasabay ang diwa ng ating bida habang naghahanap ng sagot sa isang simpleng tanong. Kung mababalik lang talaga ang oras bago pa matuklasan ang yunggay ng mga demonyo, kung napigilan lang sana niya ang paglitaw ng unang Demon Lord, hindi sana mawala ang lahat. Pagkatapos ng kadiliman, unti-unting bumalik ang liwanag sa mga mata ni Si Chen. Nakahiga siya sa isang higaan, tulala sandali, at pagkatapos ay bumangon siya ng mabilis habang nagtatanong sa sarili, paano siya buhay? Sinuri niya ang paligid, tumingin sa bintana at nakakita ng maraming tao, aktibo, maingay, nagtatakbo-rakbuhan. Isang campus hospital. Hindi ito ang mundo ng kagibayan na iniwan niya. Naguguluhan si Si Chen. Hindi ba nawasak na ang mundo? Saan nanggagaling ang lahat ng taong ito? Pumunta siya sa banyo para isipin ng maigi ang lahat. Matagal siyang nanatili doon, tinatanggap ang lahat ng ebidensya sa harapan niya bago niya aminin sa sarili ang katotohanan.
Bumalik siya. 10 taon ang nakabalik. Nasa university days na naman siya bago pa mangyari ang lahat ng trahedya. Habang tinatakbo ng isipan ni Si Chen ang lahat ng ito, may isang bagay na biglang lumitaw sa harapan niya. Isang system screen. Nasa loob nito nakasulat na 4 na salita na nagbibigay halos mas marami pang tanong kaysa sagot. Glutton's Power. Fusion Complete. Kinuha ni Si Chen ang kanyang phone at tinignan ng petsa. May 16, 2157. 3 taong bago lumabas ang unang Demon Lord. Napatayo siya, tumatambol ang mga katotohanan sa isipan niya. Sa taong 2160, lilitaw ang Wrath, ang unang Demon Lord, ang nagbukas ng Gates of Hell, ang nagpasimula ng lahat ng pagkakawasak, ang lahat ng nawala sa kanya, ang kapatid, ang master, ang mga kasama sa labanan, lahat nawala dahil sa mga demonyo. At doon naging malinaw kay Si Chen ang lahat. Bumalik siya sa tamang panahon. Bumalik siya ng may layunin. Ang kailangan niya lang gawin, talunin si Wrath bago pa niya mabuksan ang Gates of Hell at maiiwasan ang lahat. Ito ang kanyang pagkakataon at sa pagkakataong ito, hindi siya magkakamali. Ibinalik ni Si Chen ang atensyon sa system screen sa harapan niya, ang screen na lumulutang simula nung nagising siya. Aksidente niya itong na-interact at lumibaw ang isang bagong panel na puno ng numero at detalye. Napahinto siya. Katulad ito ng isang video game, stats, numbers, attributes. Nagtaka siya kung ito ba ang kanyang kasalukuyang state. Sa kanyang nakaraan, lagi lang siyang nakikipaglaban gamit ang instinct at ang lakas na ginawa niya pinagmamitan taon-taon na pagsasanay. Hindi niya ito nakita noon. Wait lang guys, i-explain muna natin ang power system ng mundong ito. Sa mundong ito, isa sa 10,000 tao lang ang may kakayahang mag-awaken ng kapangyarihan. Para ma-organize ang lahat, nagtatag ang pamahalaan ng isang ranking system para sa mga awakened individuals at sa mga monsters. Ang mga tiers mula pinakamalakas hanggang pinakamahina ay S, A, B, C, D at E. Marami sa mga students ay nananatili sa Tier E habang buhay. Iilan lang ang nakakarating sa Tier D at kadalasan ay yung may koneksyon sa mga laking guilds. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time. Munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Ang pinapasukan ni Si Chen ngayon ay ang National University for Awakened Powers. Halata naman sa pangalan mga Katoon Fam. Tumatanggap lang ito ng mga estudyante na may potensyal na mag-awaken. Sa nakaraan niyang buhay, hindi pa siya naka-awaken habang nandun siya sa school. At sa loob ng 4 na taon, nasa pinakababa siya ng social hierarchy. Lahat ng estudyante ay kayang talunin siya noon, kaya siguro naman siya nagising ngayon sa campus hospital. Habang iniisip ito ni Si Chen, nag-switch ang details ng screen at napatigil siya. Ang nakita niya ay ang kanyang dating class sa nakaraan, Lightning Assassin. Nararamdaman na niya ito, isang mahinang agos ng kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Baka dala pa rin ito mula sa nakaraang buhay niya. At ngayon, mas maaga siyang naka-awaken kaysa dati. Mas maaga, ibig sabihin, mas maraming oras para mag-prepare guys. Nagtatry ng subukan ni Si Chen ang kanyang kasulukuyang lakas nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang isang pamilyar na mukha, si Malong, ang kanyang college roommate at isang Class E flower chanter. Nagulat si Malong sa kanyang nakita. Si Chen na dapat nasa higaan pa rin ay nakatayo ng maayos na parang hindi nangyari ang anumang bagay. Nag-alala si Malong at tinanong kung okay lang ba talaga ang kaibigan. Sumagot si Chen na okay lang siya at napansin niya na hindi pala nakikita ng iba ang system screen sa harapan niya. Personal itong para sa kanya mga sir. Ngunit hindi nako-convince si Malong sa simpleng sagot na iyon at patuloy na nag-iimbestiga sa kondisyon ng kaibigan. Makulit pa rin, katulad ng dati. Sa isipan ni Chen, naalala niya kung sino talaga si Malong sa nakaraan. College roommate niya. Oo, ngunit sa nakaraan buhay, brutal na napatay si Malong sa 3 araw ng paglusob ng mga Demon Lords. Patay na siya noon. Ngunit dito, nasa harapan niya ang kaibigan. Buhay, makulit at nag-aalala pa rin. At doon, sa unang pagkakataon mula nang nagising siya, may naramdaman si Chen na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang tunay na kahulugan ng nakabalik, mga Katoon Fam. Biglang naalala ni Malong, bukas na pala ang kanilang ranking test. Bago pa man makareact si Chen, niyaya na siya pabalik ng dorm para makapag-prepare.
Kahit alam ni Malong na hindi pa naka-awaken ang kanyang kaibigan, masyadong importante daw ang ranking test para makapag-graduate. Lumabas ang magkaibigan ng campus hospital at napapalibutan sila ng mga estudyante. Nagtatakbuhan, nagtatawanan, busy sa kanilang sariling mundo. At habang tinitignan ni Si Chen ang lahat ng buhay na nagmamadali sa paligid niya, napag-isipan niyang tahimik. Matagal na niyang hindi nakita ang ganitong tanawin. Narinig ito ni Malong at naguluhan, ngunit hindi pa alam ng kaibigan kung gaano kabigat ang pinagdaanan ng taong katabi niya, mga sir. Habang nagpapatuloy ang kanilang lakad, naging seryoso ang isipan ni Si Chen. Minsan na siyang nawalan ng lahat. Hindi niya hahayaang mangyari uli ito. Kailangan niyang gumawa ng plano at kailangan niyang mag-rank up sa pinakamabilis na paraan. Sa mundong ito, ang tanging paraan para lumago ay ang pumasok sa dungeon at pumatay ng mga monsters. Ngunit ang karamihan sa mga dungeon ay monopolized na ng malalaking guilds at ang mga walang guild ay halos walang access, mga Katoon Fam. Habang tinitignan ni Si Chen ang kanyang stat screen, isang tanong ang dumaan sa isip niya. Kung ito nga ang kanyang kasulukuyang antas, paano ito makikipagkompetensya sa mga awakened individuals at sa mga monsters? Pero may experience naman siya mula sa nakaraang buhay. Tumingin siya kay Malong at may kumpiyansa na inisip. Sigurado siyang mas mataas ang makukuha niyang score kaysa kay Malong sa ranking test bukas. Habang abala ang isipan ni Si Chen sa mga plano, biglang may mabilis na lumilipad sa direksyon nila. Isang bola ng basketball, mga sir. At bago pa man makatugon si Malong, bam! Tama sa mukha. Bumagsak ang kawawang kaibigan ng may lakas ng impact na iyon. Galing ang bola sa isang malaking lalaki at sa kanyang grupo na nakaupo sa hagdan. Nagkomento pa ang lalaki na mabilis daw mag-recover ang mga ito. Naninginig na sinasabi ni Malong, mga bully daw ang mga ito at malas nila ngayon. Ngumiti si leader ng grupo at sinabi na dapat may dalang 2 kahon ng inumin. Alam na raw nila na naglalaro siya ng basketball doon. Agad na humingi ng pasensya si Malong at handang tumakbo para bumili. Ngunit hindi si Si Chen ang tipong manahimik. Nang narinig niya ang sinabi ng bully, direkta siyang humarap at malinaw na sinabi, hindi kasalanan ni Malong ang anumang nangyari. Kung may dapat humihingi ng tawad, ang grupo mismo ng bully ang dapat. At doon nagsimula ang isang bagay na malinaw na hindi mapapantayan ng basketball bilang pinaka-tense na sandali ng araw na iyon. Sa susunod na kabanata, hindi pa natatapos ang araw ni Si Chen at nagsisimula pa lang ang mga problema. Ang ranking test bukas ang unang pagsubok sa kanyang bagong buhay at kailangan niyang patunayan hindi lang sa iba, kundi sa sarili niya na mas handa siya ngayon kaysa dati. Ngunit bago pa man makarating doon, may isang grupong bully na naghihintay ng sagot at si Chen, hindi na siya ang Chen na nagpapalayo noon. 10 taon ng experience, isang triple S na assassin ng utak at isang bagong kapangyarihan, ang Glutton's Power na hindi pa niya lubos na naiintindihan. Ang tanong hindi kung kaya ni Si Chen, ang tanong ay gaano kabilis. Kaya naman abangan nyo ang next chapter, mga Katoon Fam. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much, mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.